Ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, BARMM, ang may pinakamalaking alokasyon ng pondo sa ipinapanukalang budget ng BARM government para sa taong 2026 na abot sa 32 billion pesos. Isa sa mga nais maliwanagan ni MP Naguib Sinarimbo ng Committee on Finance, Budget and Management ng BTA Parliament sa pagpapatuloy ng budget deliberation ay ang 700 million pesos fund para sa feeding program ng ministry at ang anyay highly centralized na promotion at hiring. Ang news now mula kay Jen Garcia. Malaki ang hamon sa edukasyon sa rehiyon ayon kay MP Naguib Sinarimbo. Sa pagpapatuloy ng budget deliberation ng Committee on Finance, Budget and Management, ninanais nitong mabigyang linaw ang 700 million pesos na pondo ng MBHTE para sa feeding program nito. Titingnan din natin kung ano ang kahapon nag-start na yung questions. One, why is it taking the ministry too long to hire teachers? Bakit masyado mabagal yung hiring process? At apparently ang challenge natin ay highly centralized din yung hiring. If you recall, yung ibang regions and Cotabato City in particular, ang promotion at saka hiring ng teachers dati rito, dito lang sa division nila. Hindi na yan umaabot sa regional office ng 12 o kaya sa national. Dito lang sa kanila. Kasi apparently, ang buong feeding program ay piniprocure dito sa region. So like, if they have 750 million for feeding 110,000 students sa region, ang procurement niyan lahat ay nandito sa region. Now, you can imagine yung challenge of transporting the goods. Galing rito sa region, dadalhin mo sa Mapon Island o kaya sa Turtle Island sa Tawi-Tawi o kaya dalhin mo sa bundok ng Lanao del Sur. So there would be cost for bringing the goods there. At apparently, ang pinaka-impactful na challenge ay hindi siya hot meal, hindi siya niluluto sa eskwelahan yung feeding, kundi goods na ang binibigay. So, nadi-defeat na yung purpose. Kasi dalawa essentially ang purpose ng feeding program for kids. One, i-address natin yung malnutrition rate na masyadong mataas sa region. Sinabi ng mambabatas na may ilang parte ng pondo ang mababawasan. Ang ginawa na ho namin, so like MBHTE, we were very honest na babawasan namin sila ng 300 million because we cannot see from their responses at saka doon sa plano nila, how would the ministry implement yung current level of budget? Sabihin, 2 billion plus meron ka pang 4.5. Of that 4.5, meron magsasurvive na 2 billion plus for 2026. So that gives you roughly around 4-point-something billion for 2026. So, hindi malinaw kung paano may implement yun. So, what we've decided, bawasan muna ito, and then we'll put it in a fund na pwede nyong ma-access. Pagka na-demonstrate nyo next year, na kaya ninyong i-implement lahat yan. You can request that fund. Ano ang mangyayari sa tinapyas na pondo? Ang isang inisip would be to put it in the contingency fund ng Office of the Chief Minister. Or ilagay, halimbawa, may issue din tayo doon sa sweldo ng mga teachers sa Sulu. So, we are thinking we might put it sa MFBM na kung hindi ma-comply ng national government yung obligation to absorb the teachers sa Sulu at sila ang magbabayad na ng sweldo by 2026 pursuant to their executive order, we will still provide the funds na pwede nilang ma-access. Jen Garcia, iMinds, Philippines.